guys, we're back again. So ito naman tayo sa part 4, conditional statement. So yung dyan, age, and then so input ka lang ulit dyan. And then yung fare dyan, ini-initialize niya yung base ticket price, fare to 0, fare equals to 0. And then yung dyan, yung if zone double equal 1. Tapos yung column fare equals 20. Check na dyan if the zone 1 is if check niya yung zone 1, if true, the bus fare is magiging 20. And then elif naman, if not zone 1 checks if the zone 2 is true, yung niya magiging 30 yung niya bus fare. And then yung pangatlong elif naman dyan, and if nag-false pa rin siya sa zone 1 and zone 2, magiging fare niya is 40. So yung else dyan is yung lalabas dyan, pag di niya na if the user entered anything other than 1, 2, or 3, magiging error message. Yan yung lalabas yung invalid zone entered. And then dito naman sa sa final underscore fare, equals to fare. Nagsiset siya ng new variable, and then yung final fare is equal to the base fare. Then if age greater than 5, ano naman, check niya dito if the age is under 5. And that's if age less than 5 pala. Sorry. And then green, free ride. So if under naman siya ng 5 years old, magiging siya, free ride. And then elif naman. So if they aren't under 5, this checks if they are between 5 and 18, a child or student. So dito naman tayo sa final fare. Dito sa baba ng elif na may less than age, less than equal age. So, dyan naman tayo. So, yung final fare dyan is, check niya yung student risk. Check niya if kung kunwari student ka, yung magiging fare mo is discounted by 50. Kaya minumultiple siya sa 0.50. Then, printf. So, yung pag nag-true siya dyan sa final fare na yan, dito sa elif 5 less than age, pag nag-true siya dyan, yan yung lalabas na dyan. And then, pag nag-false naman siya dyan, dito siya mapupunta sa elif A. Hindi pala. Pag pag nag-false, pag nagtanong siya dito, may siya dyan. Kung student ka o Kung student ka, 50% discount. So, dito naman tayo sa printer. So, piniprint niya dito yung discounted price, and then naka-formatted siya sa 2 decimal places. So, yung naman, if not a student or child, dito sa elif age greater than 60, check na dyan kung senior. Kung senior, tapos ilabas naman dyan yung final fare ng senior. So, kung senior ka is may 30% discount ka. So, dito naman sa baba niyan is piniprint niya yung dito sa print, piniprint niya yung senior discounted price. And then, dito naman sa else, so, pag wala sa tatlo yung napagpilian mo, ito yung lalabas dyan. Ma-apply dyan is yung full calculated fare. So, dito naman tayo sa pangalawa, guys. GPA to letter grade converter. So, in the first line naman, inask ka lang ulit ng user dyan, mag-enter ka ng GPA mo. And then, naka-float ulit siya. And then, dito na tayo sa if. So, dyan sa if statement tayo, check niya yung GPA is between 3.6 and 4.0. After that, pag na-check niya, pag nag-true yan doon,
magpiprint siya ng A. Tapos, and if naman, if not an A, it checks if the GPA is between 3.0 and then and 3.59, pupunta siya sa condition B. Condition B, which is yung print B. Yun yung magiging value. And then dito naman tayo sa L if if not A or B checks, if the GPA is between 2.2 and 2.99, magpiprint siya ng C. Grade na C. And then, pag wala pa rin tumama sa kanilang tatlo, dito naman tayo sa L if GPA. So, if not A, B, or C, checks if the GPA is between 1.0 and 1.99. Magpiprint siya ng D. So, dito naman tayo sa else. Yung else naman, if none of the condition above were, ay yung ano, where yung, ito ang GPA, yung ano, pag wala sa GPA, hindi kaya, yun yung lalabas yung F, which is made, which is failed. Punta tayo sa ATM withdrawal. Sa ATM withdrawal naman is, hmm, dito tayo sa ano, amount. Yung amount niyan is input ka lang ulit ng ano, withdrawal amount mo. Kunwari, basta mag-input ka lang ng ano, input ka lang dyan. So, sa if statement naman is, huh, ito yung main validation check. And it uses and, so both must be true. So, sa amount na ano, percent 100 double equal to 0. Check nyo dyan is, amount is perfectly divisible by 100. Example, no change like 500 o 1,000. Is, yung amount naman dyan yung dito sa second statement, after ng end, check nyo dyan yung amount is less than or equal to the 20,000 limit. And then this runs only yung print transaction successfully. Nag-run lang siya if the amount is multiple of 100 and is within the limit. And mag-invalid naman siya doon sa else. Mapupunta siya sa else if either condition in the if statement was false.